Alam niyo po mga kapatid, ayoko na magsalita pa bilang paglalarawan sa kanyang kalidad bilang aktres. Siguro po ang mas magsasalita ngayong hapon para sa kanyang talento ay ang mga tropeyo na nandito nakapalibot sa kanyang bahay ngayon. Mula noon hanggang ngayon, ang nag-iisang Jacqueline Jose. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Tita Chris. Alam mo, kumusta ka na ngayon? Sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. Tama. So, ito na yung rainbow sa buhay ko. The baby's good, Andy's good. Simpleng buhay, kanya-kanyang trabaho. Larawan siya ng isang inang handang gumabay kahit marami nang hinayang sa maagang pagdadalang tao ng anak niyang si Andy. Nanatili pa rin siyang nasa tabi nito at kasamang hinarap ang mapagsubok na kapalaran. Pero Jack, dumating ka dun talaga sa estado na parang ang feeling mo nag-iisa ka lang na lumalaban sa mundo. Lalo nung malaman mo na ang iyong pinakamamahal na si Andy ay nagdadalang tao. Unang dinig, Mommy, I'm pregnant. Actually, hindi niya sinabi. Ramdam ko lang bilang isang ina. Instinct na I think you are. Ganyan ako. No, I'm not. Deny pa dahil hindi rin niya siguro alam kung paano niya sasabihin. At ito yung mga panahon din na ang akala mo ikaw lang talaga lalaban. Pero dumating din si Mark, sumama din at siyempre anak niya yon. Pinabayaan ko lang sila. Nagtatawagan sila. In fact, ako ang unang nagsabi kay Ralph, ganun pala yun. Kahit na hindi kayo okay ng iyong ex. Kapag may problema pala yung anak nyo, ang instinct mong tawagan, yun. Siya pa rin. Ano yung unang naramdaman mo, Jane, nung makita mo yung apo mo? Mixed emotion Masarap. Tapos, Andy, are you okay? Mixed emotion. Pero syempre, the love was automatically there. Naging maganda man ang bunga ng mga paghihirap na kanilang pinagdaanan. Mukhang hindi pa rin malilimutan ng aktres ang iba pang mga personalidad na sumubok sa katatagan ng kanyang anak. Hindi mo pa binubuksan ang puso mo para sa isang magandang komunikasyon doon sa ama ng iyong apo? Hindi Kasi sinara na nila mula't mula pa Sila ang nagsara Sila ang nag-abandon. Maraming sinabi. Maraming masasakit na salita sa anak ko. The last time I saw Albie on television, ang sinasabi niya, kapag kailangan mo ako, nandito lang ako. Sabi ni Andy, hindi ko gagawin yun dahil hindi naman kita kailangan. Inabandon niya Gusto pa nila ng DNA. At saka nung nag-pregnancy test silang dalawa, magkasama sila Okay. Nung positive, I want out. Gumanon agad siya So, mula pa lamang nung malaman nila na positibo, out na siya. Ngayon laging malinaw ang kwento na talagang open kayo sa ano pa man. Ano ngayon ang saktong saloobin ng anak mo tungkol kay Albie? Wala siyang sinasabi, although may naririnig ako na hindi niya pagkakait ang bata dahil ayaw niyang si Gabriel, kay Gabriel siya nakafocus na walang makilalang ama. Pero kung hindi sila lalapit at wala silang gagawing paraan, wala kaming magagawa. Mabuti pa ang iba nananalangin ng anak at ibinibigay. Eto na yun. Bakit tinatalikuran, di ba? Yun ang unang tumulay sa isip mo noon. Binanggit pa nga niya kay Andy na get rid of that baby, sisirain niya ng karir ko. Wow! Hindi ba ang dapat ng unang magsalita Si ng Andy. anak mo? Dahil may pinatunayan na. At isa pang pangalan ang nalalagay ngayon na pumapagitna raw sa naging relasyon ni na Albie at Andy na agad-agad namang binigyang linaw ni Jacqueline. Saan pumapasok dito yung kwento tungkol kay Jake Estrada? Kay Hercito. Andy and Jake has been friends ever since. Pero si Albie yung pinili niya. Ganun ang sitwasyon. Nanliligaw si Jake at first. Pero si Albie ang pinili niya. Pero hindi ba napakaganda rin ang puso ni Jake? Alam mo, sa kabaitan at sa pagpapalaki, wala akong masasabi sa batang yan at sa pamilya niya. Napakabait na bata. Para pag-isipan din ng kabila na baka si yung ama, nagdududa sila, nagkakamali sila dahil hindi pinalaki ng mga magulang yun, Si Jake. na katulad ng si Albie. So, ibig sabihin si Jake nang pumasok ay nung down na down ng anak mo, walang overlap na sinasabi nila, walang triangulo, walang triangle. Girl, 10 pa nga yung sinasabi niya, but hindi totoo. Alam ni Albie na hindi totoo yun. Ano yung 10 na yun? Nakakaawa si Andy doon sa Doon ako issue na yun. nagsalita na. Oo. Kasi sa akin, iniwan mo na nga
ibabato mo pa sa 10 lalaki, wag naman. Matino naman si Andy na in love lang. Pero hindi siya playgirl. Marami mang hinanakit ang nasa puso pa rin ng magaling na aktres. Unti-unti na raw niyang naipagpasa Diyos na lang ang kapalaran ng kanyang anak at apo. At masaya na rin siya dahil bukod sa napipintong pagbabalik ni Andy sa showbiz, maging siya rin ay nabigyan ng pagkakataong gumanap sa isang bigating proyekto. Alam mo, pag pinapanood ko yung Valiente, parang gusto ko Lunes na, Feb 13 na, para mapanood ko na kasi ang lawak-lawak ng scope, ano? Maganda ang Valiente. Oo. Kwentuhan mo ako ng kaunti Minsan lang tungkol ako sa Valiente. magsasabi ng maganda ang palabas. At ang Valiente ay maganda. Ang Punong-puno, laki daw ng eksena. malalaki ang bawat eksena, walang maliit na scene. Paano kayo ni Mark sa set? Hindi mo maiwasan yung konting asaran kasi hindi naman kami super friends. Okay. Okay lang. Gaano ka katibay? Bumibigay din ako, Tita Christy eh. Medyo paubos na nga. Hindi siguro. Nasubaybayan din kita eh. Ilang gera na yung dinaanan Ang mo? dami. Ang dami na. Basta kay Mark. Oo. Pinakamatinding gera. Kay Mark. Pinakamatinding gera ulit. Kay Mark talaga eh. Pambihirang pagkakataon ngang maituturing ang pagsasama ng dating magkarelasyong Mark at Jacqueline. Dahil na rin ito sa kanilang hindi naging magandang nakaraan. Alin doon ang talagang nagpabagsak sa'yo? Pwede ba sabihin sa television? Ikaw, bahala ka. Yung kanyang pananakit. Yan ang nagbigay sa akin Kaya ka siguro tumibay ng todo. Yun, siguro. Yung mga... Nako, buti walang nangyari sa'yo. Pasalamat na lang. At tiniis mo ng ilang panahon. Tiniis. Mahabang panahon. At kapag nakita mo siguro na ang anak mong si Andy ay binubugbog ng lalaki, makapapatay ka. Baka. Kaya siguro hindi na rin sila pinagsama nung Albi kasi yung Albi nananakit. Oh, May mga pasaang anak ko at sinabi sa akin ng anak ko. Kinausap ko na yung nanay niya in fact regarding that. Hindi nila ako pinansin. at kapag sinasaktan ka ni Mark, na anong ginagawa mo? Wala lang. Kasi ano? Kasi the more ka lalaban, the more ka sasaktan. At ang lahat ng pangunawa ay binigay mo sa kanya. I did. I tried my best. Ito yung mga panahon, ito lang Jay, na itama mo ako kung mali ako o tama rin ako sa ngayunan mo ako. Ito yung mga panahon na may trabaho ka, hindi ka nakakarating. Black and blue ang buong katawan mo. At nung mawala si Ralph sa buhay mo, anong nasabi mo? Para ako nabunutan ng tinig. Ito lang naman, Ralph. This is my life that I have to share. Kasi I'm gonna do a coffee book anyway. Makikita mo rin. At sa lahat ng pagsubok na ito, tangi ang kapatid lang niyang si Veronica ang nagbibigay gabay at kanyang nasasandalan. Pero si Veronica, ang laki-laki ng suportang Sobra. ibinigay ng kapatid mo sa'yo. No? Oo. Kay Ate Veronica, ano ang gusto mong... Ako lahat ng pagpapasalamat. Siya yung tumayo sa akin na pader. Siya ang pader ko. Kung wala siya, di ko makakayanan. Hanggang sa araw na ito, nandyan pa rin siya. Lahat ng unos na dinaanan ko sa buhay, andyan ang kapatid ko. At ang pinakamatindi, unos mo yan. Pero may unos din May siya. unos din siya. Oo. Pero nababahaginan ka niya ng panahon. Para mas malaki pa nga yung panahon binibigay sa'yo. Oo. Swerte mo. Swerte ko sa ate ko, saka sa mga kapatid ko. Napaka-supportive. Yan ang ikukwento mo sa apo mo. Nasa kabila ng mga unos, may mga tumapal doon sa bubungan ng bahay mo para makayanan mo ang lahat-lahat. Diba? Jacqueline Jose, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Una pa sa salamat. Dahil kasi bibihira nating maengkwentro ang isang Jacqueline Jose na naglalabas ng kanyang saloobing personal. Maraming salamat kay Jane. Jane kung tawagin namin. At isang malaking karangalan na nakasama na natin siya ngayon dito sa TV5 sa isang mahalagang papel sa Valiente. Congratulations, Nay. Kasi alam niyo naman, idol ko yan. Oo. Diba? Paano? Sabi Ano nga niya, yung ano? yung pananakit. Diba? Pero siguro ganun talaga siyang magsalita. Kaya lang, ramdam mo yung sinseridad na ang ina ay ina. Ano man ang mangyari talaga, ang ina ay para sa anak. Di ba naman yung sinabi niya na ang sakit nun eh, get rid of that baby. Sisirain niya ang karir ko, galit na galit siya doon. Correct. Tsaka naging Grabe. honest talaga siya dito sa interview niya ito ni Oo, Nanay. at Talaga saka- sinabi niya lahat.